Good day guys, welcome to my channel. So nandito naman tayo para sa panibagong video. Nakita nyo naman yung ating intro. Itong video na to ay para sa mga students natin. So yung mga kalaro ko dyan sa MU Monarch at sa mga viewers sa Akyat Bundok, skip nyo na lang muna ito guys. Okay, let's begin. Who constitute the community pillar? Anyway, this is the fifth pillar of the criminal justice system. So, ang nagko-constitute ng community pillar are family, barangay, schools, government, private sectors, church, and mass and social media. So, we will discuss it further, yung bawat contribution ng mga ito sa community pillar. So, uunahin natin ngayon yung family. Sabi nga sa political science natin, di ba? The family is the basic institution ng ating community. So, malaki ang role ng family sa community pillar dahil yung family natin, sila mismo yung unang magtuturo sa atin ng ating character, ng ating attitude, at ng ating culture or ng manner natin. So, sila yung nagiging role model natin kung paano ba ang pwede nating maging action and actuation bilang isang tao. Kasi may mga parents tayo na hindi naman talaga totally na maganda yung pagpapalaki sa kanilang mga anak. Meron din naman mga parents na maganda yung pagpapalaki nila sa kanilang mga anak. At yung mga bagay na yon ay nakakaapekto sa bawat mga bata at the same time sa bawat generation. Bakit? Kasi kung ang naipasa mo sa generation mo, kung ikaw ay isang magulang, ay pangit na attributes or characteristic ng isang pagiging tao, there's a possibility na matransfer ito ng iyong mga anak doon sa iyong mga apo. So dahil sa bagay na yon, magkakaroon kayo ng generation na hindi magandang pag-uugali. Let's say ikaw yung tatay, then na-transfer mo ito sa anak mo, yung pangit na ugali mo, or yung asal nyo or yung karakteristik nyo na hindi maganda sa inyong mga anak. Then yung anak nyo, tinransfer din ito, yun ang itinuro ng inyong mga anak dahil yun nga ang natutunan nila sa inyo bilang isang mga magulang, and then itinuro nila ito sa inyong mga apo. So nagkaroon kayo ng generation na hindi magaganda ang pag-uugali. So inanin nyo lahat yun. But then, it always depend on the situation. Siyempre, may mga tendency din naman na ayaw ng mga anak nyo yung ugali nyo, so ayaw nilang ipasa yun sa kanilang mga anak din na apo ninyo. So, dahil doon, naputol na yung pangit na pag-uugali or yung criminal attitude na meron kayo sa inyong family. So, nakadepende pa rin yan sa bawat pagturo ng ating mga magulang or ng family na kung saan sila na-i-involve. Remember this, na ang family natin, yan yung una nating nagiging sandigan, yan yung unang nagtuturo sa atin kung ano yung tama at mali. Kung hindi man ito tinuturo sa atin, yun ay nakikita natin sa mga ginagawa nila. So kung ano yung mga nakikita natin na ginagawa nila, yun yung sa palagay natin ay tama. Tulad ng yung anak mo ay yung tatay naninigarilyo. So yung anak niya, iisipin niya, yung bata, isipin niya, okay lang manigarilyo, which is hindi naman maganda talaga sa kalusugan ng bata. Pero meron din naman good side, tulad nun, kung yung magulang mo ay naninigarilyo at namatay yung magulang mo ng maaga, ikaw na bilang isang bata na nakikita mo yung magulang mo na namatay dahil sa paninigarilyo, iisipin mo na hindi maganda yun sa ating kalusugan. So, hindi natin gagayahin. So, laging nakadepende yan doon sa pag-iisip pa rin ng isang individual. Kaya nga maganda na yung mga anak natin or yung apo natin ay may maturuan natin ng magandang pag-iisip. Kasi sila mismo ang makaka-discover ng mga bagay kung ano yung tama or yung mga bagay na dapat nilang gawin at hindi nila dapat gawin. Tapos meron pa dito guys. Sabi dito, if one of the family members became a criminal and after service of sentence, this member will return. Ibig sabihin nito, kung tayo ay nakulong at na-serve natin yung sentence natin, ibig sabihin natapos yung imprisonment natin sa kulungan. Ang unang-unang tatanggap sa atin, walang iba kundi ang ating pamilya. So yan yung reason kung bakit importante na pahalagahan natin yung mga pamilya natin. So malaki ang factor dito
ng family sa community pillar dito sa criminal justice system. Kasi sila nga yung pangunahin sangkap dito para makumpleto itong community pillar sa CJS. So, ang next naman ay yung barangay. So, ano nga ba ang role ng barangay sa community pillar? So, remember this, kapag tayo ay nakatira sa isang lugar, at kapag tayo ay maghahanap ng trabaho, kapag tayo ay boboto, kapag tayo ay magpaparehistro or kukuha tayo ng ID, ang unang-unang hinihingi sa atin ay yung barangay ID or hinihingan tayo ng requirements na kasama kung saan tayo nakatira or clearance certificate na doon tayo nakatira. So, sino mag-i-issue sa atin nun? Yung barangay. Bakit? Yung mga certification na yan, meaning to say, sila yung mga nakakasakop sa lugar na tinitirahan mo. Meaning to say, kung mayroong mang nakakakilala sa'yo sa lugar na yon, bukod sa magulang at kaibigan mo, ay yung barangay mismo. So, dapat involved ka rin sa iyong mga barangay. Kung hindi ka involved, tulad dito sa Metro Manila na masyadong marami ang tao at hindi katulad sa probinsya, kasi sa probinsya commonly sila halos magkakilala. Dito kasi sa Metro Manila, come and go ang tao eh. Yung iba nagre-rent, yung iba nagtatransient lang dito sa Metro Manila, then afterwards ng kanilang end of contract ay lumilipat sa ibang mga lugar. So, yun yung mga nagiging problem. Pero, initially, importante ang barangay dahil sila yung nakakakilala doon sa mga taong nasasakupan nila. Kasi kahit kami, nung kami ay nagsiserve ng warrant of arrest at nagkakanda kami ng bypass operation, nakikipag-coordinate muna kami sa barangay or tinatawag namin yung barangay if ever makuha na namin yung tao sa bypass operation. Then, yung barangay na yon, sila ang mag-certify, mag-witness doon sa isang bagay na nangyari doon sa kanilang lugar. Kasi they are responsible for any crimes or incident happen in their area of responsibility. So, importante yon. So, yan ang role ng barangay natin. At ang barangay din natin ang gumagawa ng mga programs or events para malayo sa mga addictions or vices yung mga taong nasasakupan niya. Tulad na lang ng mga programs ng mga interim barangay, yung mga basketball, yung mga sport fest, or kahit anong sports na pwedeng kalahukan ng mga tao, especially yung mga kabataan, para hindi sila ma-engage sa any illegal activities. So, safe yung barangay nila. Next naman natin yung role ng school. So, sabi dito, yung role ng school, yung second family ng ating mga kabataan ay yung school natin. At yung kanilang second parents ay yung ating mga teachers. So, tulad ko, I am a teacher. So, napakaganda ang role model sa mga estudyante ko. Diba? So, kaya ayaw ko rin minsan nagmumura. Ayaw ko na nagkikwento or mga bagay na alam ko na pwedeng i-corrupt ng inyong kaisipan. Kaya nga tayo ay nagiging neutral lang at minsan nagagalit din tayo sa kapwa natin pulis dahil nga sa mga bagay na hindi naman talaga dapat nila ginagawa. Na dapat ang mga pulis ay nagiging role model din ng ating mga kabataan. So, ganun ang ginagawa natin as a teacher na hindi tayo nagiging bias sa kahit na anong situation sa ating society. Even sa election man niya, sa politika, sa religion, at sa perception ng kanilang mga kagustuhan sa buhay. Dahil ang ating mga teachers, sila yung pwedeng mag-inflict or magbigay ng mga motivation sa kanilang mga estudyante. Kasi yan yung mga nagiging role model nila sa school. Tulad ng mga estudyante, kahit naman tayo, kahit ako, ikaw, naging estudyante ka rin. So, ibig sabihin nito, yung mga teachers natin, nakikita natin sila na, wow, ang galing naman ni ma'am, ang galing naman ni sir. So, parang gusto kong maging katulad niya. So, kung yung ating mga teachers ay nakikita natin na balasubas,
nakikita natin na hindi maganda yung pag-uugali, minsan iisipin natin na ay normal lang pala yung bagay na yun. Yung mga bagay na okay lang pala kahit na maging pasaway tayo, kasi kahit na pasaway, sabi ni Sir, basta madiskarte ka, aangat ang buhay mo. Hindi ko naman sinabing ganon, di ba? Basta sinabi ko, mag-ingat kayo. Kung sakaling pasaway kayo, mag-ingat pa rin kayo kasi hindi mo alam kung kailan darating ang karma. So yan yung purpose ng or role ng ating school, kasi sila yung mga, kung sakaling maganda yung pag-nurture ng mga parents nila sa kanilang mga bahay, nandiyan naman yung school sa labas ng bahay nila na pwedeng mag-corrupt sa kanila sa labas tulad ng kanilang mga kaibigan, kaklase. So nandiyan yung mga teachers na pwedeng maging role model natin or pwedeng maging second parents natin if ever na yung mga kaklase natin ay may mga bagay na hindi magandang ipinapakita sa atin. So yan yung purpose kung bakit mahalaga ang school or teachers dito sa community pillar. Isa pa itong misconception na kahit ako naging biktima rin nito, na kapag convicted person ka daw, masamang tao ka. Kahit nga kalbo, di ba, masamang tao sinasabi sa atin. So, yun yung kinalakihan natin na kapag convicted person, yung isang tao galing sa kulungan, ex-convict, masamang tao na yan. So, yun yung nagiging reason kung bakit ang sama ng tingin natin sa mga taong nakulong. Kung tutusin, hindi naman talaga dapat natin sila i-judge. Hindi naman dapat natin sila i-discriminate. Tanggapin natin sila sa lipunan dahil nga sila ay nagsisina. Kung hindi natin sila tatanggapin, malaki ang chances na sila ay bumalik sa mga dati nilang gawain dahil iisipin nila hindi sila tanggap ng society. So, yan yung role ng school. Ipaalam natin na yung mga ex-convict na yan sa ating mga estudyante ay mga nagbago na, na-rehabilitate na. At handa na maging law-abiding citizen dito sa ating bansang Pilipinas. Okay, bago tayo pumunta sa susunod na role ng government para sa attendance ng ating mga estudyante, pakilagay ito sa comment section, itong sagot na ito. Who is the father of criminology? Ang hindi maglagay ng sagot, ibig sabihin hindi nakarating sa video na ito, sa part ng video na ito, meaning to say absent siya. So okay na yan. So next is role of the government. So ang role ng government natin, nakalabas na ngayon yung mga convicted person na serve na nila yung sentence nila inside or outside the penitentiary, then babalik na ngayon sila sa community para mamuhay ng tama. Ngayon, para maiwasan, kasi tuloy-tuloy pa rin yung pagre-rehabilitate sa kanila even they are outside in the penitentiary. Siyempre, nasa labas na sila and they are free from what they are doing. So, may mga instances kasi na sila ay bumabalik sa pagiging criminals or sa mga illegal activities nila dahil nga wala silang source of income. Isa sa mga programa ng ating gobyerno, yung ating local government, usually, sila yung nagbibigay ng mga trabaho, nag-o-offer ng mga trabaho doon sa mga convicted person or yung mga ex-convict na tinatawag. Para naman, kung sakaling lumabas na sila, gusto nilang mamuhay ng payapa, mamuhay ng maayos, fair sa lipunan, bibigyan sila ng trabaho para meron silang panggastos sa kanilang sarili or sa kanilang pamilya. Kasi kung hindi natin sila bibigyan, walang programa na mabibigay or naghihintay para sa kanila, magugutom yung mga yan. So what do you expect? Magnanakaw or magbibenta ng drugs yan para meron silang pangkain. So, yan yung mga dapat na iniisip or ginagawa din naman ng ating mga local government units or ng ating government mismo. Kasi may budget naman na nakalaan para dyan dahil kasama yan sa community program ng ating criminal justice system. So, yan yung role ng ating government. Hindi natatapos sa pag-rehabilitate sa kanila sa loob ng kulungan, kundi na-extend yan kahit na nasa labas na sila ng community. Okay? So, next na natin. Next naman dito ay yung church.
So, sa loob kasi mismo ng kulungan, meron diyang mga program sila or activities na mai-engage sila sa chosen religion na gusto nila. So, kung gusto mo ng Catholic, INC, Islam, pwede ka mag-join sa kanila. Meron silang mga pastors or priest or kahit na ano na preferred mo na pakinggan pag about sa religion. Meron yan sa Bureau of Correction and the BJMP. Kasi isa yun sa mga program para ma-rehabilitate ang isang tao. Kasi totoo naman di ba? Kapag tayo ay naging mas malapit sa Diyos, hindi man tayo perpekto or hindi, kasi wala naman perpekto, hindi man tayo 100% na makakaiwas sa kahit anong temptations, at least kahit papano magkakaroon tayo ng konsensya na gumawa ng mali, or mas malaki yung chance na maging law-abiding citizen tayo dahil nga natatakot tayo na parusahan tayo ng Diyos. Yan yung lagi nilang sinasabi, di ba? Kapag may takot ka sa Diyos, takot kang gumawa ng masama. So, importante na mas mapalapit tayo sa Diyos. Syempre, yan yung pinapakita sa atin Yan yung itinuturo sa atin. Kaya, importante ang church o yung role ng church sa ating criminal justice system sa ating community. So, ulitin natin guys, bago tayo pumunta dito sa mass and social media. Yung family, barangay, schools, churches, at ano pa isa? So, government, yan yung mga factors or mga bagay na nakakatulong or malaki yung impact sa mga ex-convict na nakagawa ng crime at na-serve na nila yung sentence nila para fully ma-recovered or ma-rehabilitate yung isang tao. So, dito naman yung role of mass and social media. Importante kasi ito guys, tulad nito, ang social media ngayon or yung technology natin, malaki na ang factor nito, malaki na ang influence nito para sa mindsetting ng bawat isa sa atin. Biruin mo, mag-post ka lang ng isang bagay na against sa isang tao or sa isang community, marami makakabasa nito or mag-trend ito sa ating social platform. So yun na magiging thinking ng karamihan. Hindi man lahat, marami ang maapektuhan ng kanilang pag-iisip. Saan nanggaling? Doon sa pinost ng isang tao about doon sa isang issue, 'di ba? So kung magkakaroon tayo ng post against sa mga ex-convict na isang ex-convict pa rin or mga ex-convict hindi na or wala na silang karapatang magbago, or mag-post tayo na may mga masasamang ex-convict pa rin, ganyan, or may mga bagay na pwedeng maging masama or hindi maging maganda ang tingin ng mga tao sa mga ex-convict, kapag yan nag-trend or kumalat yan, magiging yun na ang parang trademark ng mga ex-convict sa atin, lalo social media. Nung panahon pa nga lang natin na tayo ay wala pang social media, nung mga 90s pa lang, masama na ang tingin namin sa mga ex-convict dahil sa mga sinasabi sa amin ng mga magulang namin. Papaano na lang dito na meron na tayong social media na halos lahat ng kabataan, halos lahat ng mga tao ay gumagamit nito. So, importante itong social media, yung mind conditioning na hindi maging masama ang tingin sa mga tao sa mga ex-convict person. Kailangan walang discrimination ng i-post natin dahil they are still a human, they are still a Filipino, na merong mga karapatan na dapat nating ino-honor. So, at the same time na sila dapat ay binibigyan ng maayos na trato at hindi sila winawalang niya, dahil the more na winawalang niya natin sila or ginajudge natin sila, lalo yan gagawa ng hindi maganda. Kaya malaki ang impact or role nitong mass and social media sa ating community pillar sa CJS. So yun lang siguro guys ang ating subject, ang ating lecture ngayon. So I hope na mayroon kayo na-absorb dito. Kasama pala ito sa ating final examination. So see you and have a good day. Bye-bye.